Eto mga kababayan, medyo nahuli na to, no? Tuloy ho natin yung ating talakayan dito sa video nitong si Sir Eli Solidar, no? Isa ho ito sa mga dapat papasadahan natin ng mga nakalipas na araw. Ang pamagat pa lang ho, talagang maraming matutuwa sa ating mga kababayan. BP Sara, number 1 survey kahit wala daw ginagawa. Totoo ba? Naku, ito ho mga kababayan ang mga punto de vista nitong si Sir Eli Saludar. Panoorin natin. Si Vice President Sara Duterte ang Ganda ng boses, patuloy na namamayagpag. Pag ho naririnig natin ang boses nitong si Sir Eli, para ho tayong nakikinig doon sa mga lumang radyo. Talagang ang lalim, parang nanggagaling sa balon yung boses niya eh. At nangunguna pa rin sa mga survey at base po ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay isang malaking survey firm, mga kababayan, at sa fourth quarter nationwide survey noong nakarang taon, isinagawa po ito mula November 24 hanggang 30, 2025 ng Nobyembre, ay nakakuha si BP Sara ng plus 28 net satisfaction rating na ikinategorya bilang moderate. Ibig sabihin, mas marami ang kontento kaysa hindi nasisihan sa kanyang performance bilang ikalawang pangulo ng bansa. At ayon po sa datos ay ito reviewin natin, 54% ng mga Pilipino ang satisfied kay BP Sara habang 26% naman ang dissatisfied o hindi kontento. Pero mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa kanyang plus 22 rating noong September 2025. So yan ho mga kababayan, at para makuha mo lang yung kabuuan, yung 54% na satisfied o kontento, i-minus mo lang yan sa 26 na hindi kontento. So yun nga, nagiging plus 28 yung nakuha ni BC Presidente sa latest survey. Samantala, kabaliktaran naman po ang naging resulta para po kay Pangulong Marcos. Yun ho. At batay po sa hiwalay na ulat ng SWS, ay nakakuha lamang ang Pangulo ng negative 3 net satisfaction rating na nasa neutral category, at ipinakita ng survey na 40% ang satisfied sa kanya, 17% ang undecided, at 43% ang dissatisfied. So, yung 40% na satisfied o kontento, tapos ima-minus mo sa 43% dissatisfied, so nakakuha siya ng negative 3. Yun po, ito hong si Pangulong Marcos Jr. So, samantalang si BP Sara ay plus 28. So, yun ho mga kababayan. At iisa-isahin natin yung mga agwat ng reyon. Pero may mga nagsasabi, nako, bakit gano'n nangunguna pa rin si BP Sara Duterte sa mga survey? Pero wala naman daw ginagawa. Mamaya iisa-isahin natin kasi chinek ko natin yung mga aktibidad ng Office of the Vice President. Ako, napakabilis po na magbigay po ng mga tulong ayuda sa mga naging biktima ng kalamidad, di ba? Sa mga nakaraan, lindol, at tuloy-tuloy yung kanyang yung biyahe, yung libreng sakay. Di ba, makikita nyo yung mga bus. Tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. So, lumilitaw na talagang, bagamat sabihin natin, hindi ho masyadong nabibigyan ng pansin sa media, lalo na sa mainstream. Kasi alam naman natin na ngayon talagang ang issue ngayon, talagang pinakamainit, politika ho mga kababayan, di ba? Yung awayan sa politika, yung impeachment, at ngayon yung sa China, yun po ang nangingibabaw di po ba na issue? At samantalang yung siyempre yung bawat departamento, siyempre ang Pangulo, meron siyang sangay ho dyan, at may mga departamento na dapat sila talaga ang nagsasabi kung ano-ano yung mga proyekto ng administrasyon na nakatutulong po sa ating gobyerno. Pero dito ho, ibig sabihin ay mabisa. Napakabisa po ng mga programa ni Vice President Sara Duterte, yung mabilis po na yung pagresponde, yung pagbibigay po ng tulong
sa mga nasalanta ng bagyo at iba't ibang kalamidad dito po sa ating bansa. So ito, babalikan ko lang ho at mamaya papasyalan ho natin yung mismong website ng Office of the Vice President kasi ang dami po mga reaksyon sa mga ganitong nang biglang lumabas po yung survey na kung saan ay number 1 si VP Sara, positive 28 o 54% na nakuha niya yung satisfied. Yun ho, mga kababayan, at dito ho, malaki ang agwat sa mga rehiyon. Ipinakita rin ng survey ang malaking pagkakaiba ng suporta sa iba't ibang rehiyon. Balance Luzon ho, plus 13 ang nakuha na dito ho, no? At sa balance o sa Visayas ay plus neutral, Metro Manila ay negative 17 at Mindanao ay negative 29. Ito hinakuha ng Pangulo. So talagang matindi ho, no? Na nakuha ng marka ng Pangulo. So sa Metro Manila ba bumagsak din ho siya. At sa Mindanao lalo 29 o negative 29, negative 17. Partikular na bumagsak ang rating ni Pangulong Marcos Jr. sa Metro Manila at Mindanao habang nananatiling mataas ang tiwala ng publiko kay VP Sara sa maraming mga lugar. O yun ho. Samantala, ito naman ho, si VP Sara na leader po, no, yung tiwala, ay po sa SWS, ay kinikwenta ang net satisfaction rating sa pamamagitan ng pagbabawas ng porsyento ng dissatisfied mula sa satisfied. Katulad nga, yung binabanggit ko kanina, yung kay VP Sara ay yung kontento ay, di ba, 54%. Tapos ang hindi kontento ay 26%. So, ima-minus mo dyan kung ano ang kalalabasan, yun ho, plus 28 ang nakuhang rating. Yung pinaka-net na nakuhang rating ni VP Sara Duterte. Yan po isinagawang survey sa 1,200 Pilipino na may edad na 18 pataas gamit ang face-to-face interviews. At sa pinakahuling resulta, malinaw na yun, marami nagsasabi na nilang paso ng Vice Presidente sa survey ang Pangulo. Ito ho mga kababayan, at bukod ho kay Pangulong Marcos Jr. ay naungusan din mismo ni VP Sara Duterte yung iba pang mga opisyal, yung matataas na opisyal ng gobyerno, di ba? Mula kay Presidente, Vice President Sara, susunod ho dyan ay Senate President, House Speaker, at ang Chief Justice. O ito ho, base rin ho sa survey ng SWS, ay bukod si VP Sara talagang nanguna sa lahat to, pati sa Presidente, no? Yung 54% at ang satisfied, 26% ang dissatisfied. So, plus 28 ang nakuha niya. So, dito ho ay wala. Naungusan niya rin po itong Senate President Tito Soto na nakakuha po ng plus 16 net satisfaction score. At samantalang, ito ho ay itong si House Speaker Faustino D. Ay nakakuha ng 3 points o nakagain ng 3 points mula sa kanyang plus 2 noong September. So ngayon po ay plus 5 po siya net satisfaction rating. At sa kabilang banda naman ay ito pong si Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo ay nakapag-register ng plus 9 net satisfaction rating noong Nobyembre. So hindi naman nagbago noong September, ganoon din po yung kanyang nakuha. Pero itong sina Speaker at Chief Justice ay sila po yung na-classified ng SWS ay bilang neutral. Ayun ha. At sabi po ng SWS, ito hong kanilang ginawang nationwide na survey ay mula po sa 1,200 adults na may edad na 18 at ang kanilang ginamit ay face-to-face interviews. Naku, ito wala ko itong kawala. Walang kawala. Talagang kasi hindi lang mga magme-message ka, magte-text, parang may ng text. Kung marami kang SIM card, ayan, ito face-to-face po. Interview ang ginawa ng SWS dito po sa kanilang pinakahuling survey. So yan po, suma total.
yung pinaka resulta ng survey na kung saan, ulitin ho natin, ay nanguna ito pong si VP Sara sa lahat po ng mga matataas na opisyal ng gobyerno mula po kay Pangulong Marcos Jr., kay Senate President Tito Soto, Speaker Bojidi, at kay Chief Justice Alexander Hesmundo. O yun ho. So talagang talagang sabi naman ng nababasa ko lang ho, no? Yung mga comment, bakit naging number 1 yan? Wala namang ginagawa yan. Puro lang biyahe sa abroad yan at pumupunta ka sa kanyang tatay sa The Hague, Netherlands. Alam nyo, ito hong pagpunta ni VP Sara sa The Hague, Netherlands, sa kanyang tatay, alam mo, ito po ay isang pagpapakita na isang mabuting anak eh. Diba? Talagang, yung iba siguro, pag busy, total talaga naman nakakulong na eh. Hindi, pag pumunta ako dyan, di ko naman mapapalaya na yan eh. Okay, iba kong kapatid, bahala na sila dyan. May mga ganun, di ba? Na mga ugali. Pero itong si VP Sara, talagang, alam nyo, mahirap magbiyahe ng napakalayo. Bibiro ho yan. Mahirap. At gugugol ka ng mahabang oras, di po ba? At maaaring masakripisyo mo pa, pati yung mga anak mo, di ba? Iwanan mo, nag-aaral dito. So, pero talagang ipinapakita niya yung kanyang pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. So, yan po ay isa sa mga simbolo na mga Pilipino. Alam niyo, yung mga talagang ugali ng mga Pilipino, mapagkalinga po sa mga magulang eh. Di po ba? Yun, nakakulong. At alam naman natin talagang may katandaan na ang dating Pangulo at syempre, hindi naman talagang sobrang tagal pa sa mundo. Di po ba? At ngayon, mas masaklap di ba, na nakakulong. At alam niyo, napakahirap sa isang tao na nakakulong, wala ka makausap, di ba? Napakahirap, kasi iba ho sa Pilipinas eh. Yung mga Pilipino ay sanay na, di ba, may mga nakakwentuhan, lalo na yung mga retired na, yung mga senior citizen. Pag nakita nyo lang ho rito sa mga mall eh, parang kala mo, nag-uopisina eh. Andun, tambay-tambay, pakape-kape, tapos tambay, kwentuhan, naghapon, lalakad, na-exercise, ganun, iba naman sa mga park, di ba, ganun ho eh. Pero dito siyempre, ito si VP Sara, ipinapakita niya na talagang isa siyang mabuting anak at nakakulong ang kanyang ama o siya po ang kumakalinga. Ito, pinasyalan ko ho itong website itong Facebook page ng Office of the Vice President. Dito, nakalagay ito ho, yung OBP ay agarang rumisponde sa mga nasunugan sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Yun ho, biro mo, mga nasunugan, nandyan agad, At namahagi ang Office of the Vice President, ng mga tulong sa ating mga kababayan na nasunugan. So, mabilis po yung kanilang pagresponde. At para tumulong sa mga kababayan natin. At bukod doon dyan, meron din po silang mga tumutulong, may mga livelihood program. At yun ho, nabigay din po ng sa mga school, ito sa Alicia Elementary School, sa Barangay Alicia, Mulabe, Zamboanga del Sur. Sila po namigay po ng ng mga gagamitan, mga bags sa mga estudyante. Ayan po. So talagang nagpapatuloy yung pagtatrabaho ng Vice Presidente at siyempre kahit kasi ang madalas na ilalabas lang po sa media ay ang Vice Presidente nasa The Hague, Netherlands, nandun na naman lagi. Dumalaw sa kanyang tatay. Yun ho pero yung mga yung kanyang tanggapan ay nagpapatuloy katulad ito naghatid din ng food boxes sa mga laborers at toda sa Bagao, Cagayan. Ang Office of the Vice President. Yan So, marahil ito siguro kaya umiepekto yung kanyang patuloy na mataas na na rating. Ito pa, tulong ng OBP, tribong Mamanwa. Sa St. Bernard, Southern Leyte. Yun Google ito po sa Leyte. So, namigay ho ng mga tulong. Yan namigay ng mga kahit tulong sa Southern Leyte ho yan. Ito po yung yung
at tribong Mamanwa. Yun ho. Tapos ay napakarami ho. Pasyalan nyo lang ho ito hong yung dito rin ho sa sa Makati. Bili mo, tulong sa Makati na sunugan, no? Sa Galing. Makati. Mm. Nagpaabot din ng tulong sa 300 pamilyang nasunugan sa barangay Terejeros, Makati City. At ito hong mga tauhan ng OBP Disaster Operations Center sa Tejeros Barangay Hall. Namahagi po sila ng mga relief bags. Maging 300 pamilya. So, mabilis po yung kanilang pag-action. At siguro, ito ho yung sagot sa mga nagtatanong. Wala namang ginagawa yan si BP. Puro nasa abroad kasi yun lang ho ang nabobroadcast. Tapos makikita nyo yung mga malalaking bus. Yung libreng sakay. Di ba? Nakakatulong din ho ito lalo na po sa mga manggagawa. Di ba? Nakakabawas po ito sa gastusin nila. Di ba? Imbis na mamasahe ka. So yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating channel at Comment react ho kayo dyan sa mga ginagawang paninira na yan dito kay Vice President Sara Duterte. Ano lang naman ho yan, kumbaga yung mga ganong klaseng balita, para sa kanila rin lang naman ho yun. Kumbaga yung mga kababayan natin, alam naman, hindi naman ho kakagatin yung mga ganong klaseng balita at paninira dito kay VP Sara. Ano yan, ang sumasagot ho sa mga post na yan about kay Baby Sara, yung mga natutulungan niya. Tayo nga, di na nga natin di na nga ho natin pinapansin, pero kung atin titignan ng mga komento, ang nagsasalita, nagpapatotoo na talagang napakahusay na serbisyo ng Office of the Vice President, yung mga mismong natutulungan niya. Hindi na sumasagot yung mga DDS na mga diehard supporter talaga sumusugod dun sa mga paninira sa kay VP, yung mga yung mga nasunugan, nabahaan, namatayan, di ba? Ano naman ho talaga, yan naman ho talaga kagandahan sa mga Duterte. Kahit na okupado sila sa isang bagay, hindi ho matitigil lang pagtatrabaho ng kanilang mga opisina. Kahit si Mayor Baste, kahit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tuloy-tuloy yung pagtulong nila. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat.